Oh. Alex nung pauwi na, pero sabi nila parang may naamoy na nasusunod. So, nipos na yung tempo. Pina-check up na bigay yung kompreso. Magabi nangamoy yun eh. Nagabi nung sa may bunton, nagabi namin ng bunton ng amoy. Kung pinatay niya, sinagano yung paa, akala namin ganun lang eh. Prison na. Ayos. Preso naman. Miles na. Balik ko kayo dito. Hindi yung binasa namin na sinabi sa preso. Oo, yun yung binili ko muna. 20,000. 20,000. Hindi po na yun siya. Ako pili ko yung nagkawan. Ay naghati tayo. Sabi, pinalitan daw ulit. Preso, pilihan. Pinalitan ulit? Diba, siyempre. Nakapalit lang po. Pero bago yung may makuha ngayon yung surplus. Bago yun na yung sa tabi na. Oo, baka bumigay. Bibigay ng preso. Oo, yun yung kasi yung ayaw. Surplus. May makuha. Sayang naman. My soul
taas namin o kaya maliit lang siya ganun ay yung buong do. Hindi na bubuksan yung bintana doon. Yun naman yung pagkakas So, Mike. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen? Amen. Lahat po na ay magsitayo. Awitin po natin ang page 95, He Abides. Amen. Kayo po ba'y masaya ngayong amen? Amen. Awitin po natin page 95, He Abides. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. First stanza. I am rejoicing night and day. Ready, sing. I am rejoicing night and day as I walk that pilgrim way. For the hand of God in all my life I sing. And the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. Ano verse now? He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I am rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Sing a stanza. Once my heart was full of sins, once I had no peace within. When I heard of Jesus Christ upon the tree, then I fell down on His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. On the verse now. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Third stanza. He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and as a spring. For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul. Since the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Let's get that. We're so thirsty for the things of the world, and ways. Long ago I gave them up with His Son lived. All my life was searching, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Amen. Another song, page 83. Pagpapala niya'y bilangin mo. Amen. Tagalog po, pagpapala niya'y bilangin mo. Page 83.
sa buhay mo'y lumalala. Ready? Sing! Kung bagyo sa buhay mo'y lumalalaw at ang pag-asa'y wari na maparap, pagpapala ng Diyos ay bilangin mo, sisiglang muli ang iyong espiritu. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapala paloob sa iyo. Bawat palak na nakakagit, paloob ng Diyos pagkat siya'y mag-ibig. Sing a stanza. May tinitiis ka bang maramdaman? Gusto bang pasasay may kabigatan? Magpapala ng Ama ay bilangin, puso mo'y mapupustos ng awit. Verse now. Magpapala niya'y bilangin mo, magpapala kaloob sa iyo. Bawat palak na nakakabit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y mag-ibig. Last stanza. Kung mabibigat ang suliranin mo, Diyos na may hindi lumalayo sa iyo. Ang bilis ng Diyos sa iyo ay tutulong, dahil sa mahal ka ng Panginoon. Magpapala niya'y bilangin mo, magpapalang kaloob sa iyo. Bawat palak na nakakabit, maloob ng Diyos pagkat siya'y mag-ibig. Amen. Kayo ba'y pinagpala ngayong araw na ito? Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nasa bahay sambahan sa ating pong pulong panalangin. Amen. The power meeting. Amen. Kung may pinakamalagang meeting ay walang iba, kung hindi po yung blue ribbon meeting. Amen. Red ribbon meeting. Amen. Kundi yung prayer meeting. Amen. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay nandito ngayon sa bahay sambahan. Tayo muna po dumako sa panalangin ng naming Diyos na nasa langit. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong pagpapala sa amin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pag-aadya, sa inyo pong mga anak. Nagigit po, Panginoon, sa galing po sa Peña Blanca. Ngayon po ay maulan po sa kanilang lugar, pero salamat sila ay nakarating po, Panginoon, matiwasay. Salamat po na wala pong naging balakid po, Panginoon, sa bawat isa. Na dumapo ngayon po, Panginoon, sa bahay sambahan upang kami po ay makapanalangin po sa inyo, makapagpuri sa Espiritu at katotohanan, makaawit ng papuri po sa inyo, agit lalo mahamon po ninyo po mga salita. Salamat po sa mga katugunan ng mga panalangin na inyo pong tinugon na po. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkain niyo po kagabi. Kami po ay nakapag-hold ng funeral service po, Panginoon, sa burol ng tatay po ni Sister Joy dito po sa Solana, Andaraya, Solana po, Panginoon. Lahat po sa mga kaluluwang naligtas po, Panginoon, sa kanyang mga kamag-anakan, kapitbahayan, at mga naroon po, Panginoon, Ama, sa gabi ng lamay. Palayan niyo po, Panginoon, Ama, na kayo po ang siyang manguna sa bawat bahagi ng aming pong pagtitipon ngayong gabi. Salamat po sa biyaya, patawad po sa iyong pagkukulang, pagkakasala, mahal po namin kayo. Lahat ay dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. And you may be seated. Maraming salamat po sa bawat isa. At salamat po sa kanyang pagpapala sa ating ngayong gabi. Amen. Kayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Praise the Lord, mga kapatid, for a prayer meeting service on the midweek sa gitnang linggo, mga kapatid, na tayo po ay meron pong pagtanambahan. Tayo po ay makapagpanalanginan sa isa't isa, mga kapatid. Kaya kanina ay parang gustong umulan dito pero hindi naman tinuloy, amen? Kaya yung iba, itinuloy na nila ang hindi sumimba, amen? Yan naman yung nakakalungkot. Sila nang tumuloy, mga kapatid. Mga taga Peña Blanca, maulan na daw dun sa kanila. Okay? Pero praise the Lord for the ulan kasi kailangan po yan, amen? Sabi nga yan, tagpuyot, ang mga ulupa ay talagang kumbaga tumigang na. At kailangan yan ng mga magsasaka. Kailangan yan ng magsasaka, mga kapatid. Kaya praise the Lord na hindi na po tumagal ang mga kapatid ang walang ulan. At mga lupain ay pwede na po mabungkal, gawa po ng
ulan mga kapatid. Amen? Yan po yung blessing mga kapatid. Kaya praise the Lord. Alam niyo po, kailan lang po yung mga kapatid nung nilindol ang Mindanao. Lakas, 7.8. Okay? Talagang matindi. At makikita natin, nung Lunes lang po pala yun, nung Lunes. Just on Monday, nung oras ng flag ceremony ng mga bata, doon nangyari. Talagang praise the Lord, na oras ng flag ceremony, hindi nangyari nung sila nasa loob na ng mga school. Tama? Kaya mga tao naman, nagpapasalamat sa flag. We respect the flag, amen? But the flag has no power to save, amen? Walang kapangyarihan na magligtas yung flag natin. But we respect it, kaya nga nandyan sa atin eh. Oho, ang nag-adya walang iba kundi ang Diyos, amen? Kaya yun mga kapatid, ang mga tao, sila ay pag ganoong panahon, makita mo po yung mga video nakakaawa talaga, pero nandun sila, nagsusumamo, Lord, ihinto mo na Lord. Di ba, tanga? Amen? Pero pag sa panahon naman na maaluan ng panahon, hindi naman natawag ng Lord yan. Tama, amen? Kaya praise the Lord mga kapatid, hindi dahil tayo nagpapasalamat na sila nilindol at tayo hindi. Pero di ba tayo nagpapasalamat sa Diyos mga kapatid, amen? At tayo po ay wala sa ganong kalalagayan. Amen? Amen? Yung mga malalaking lugar, makikita po natin, ay talagang bagsakan, may paaralan, meron pong barangay hall, kapatid, na bumagsak talaga. Okay? Bumagsak at maging ang isang establishment ng business, food establishment, Jollibee, bumagsak. Okay? Kaya makita natin pag ang kalikasan o kamay ng Diyos ang kumilos, walang magagawa ang tao. Mga kapatid, amen? Walang magagawa ang tao. Kaya walang pwedeng matibay mga kapatid pag ang kamay ng Diyos ay kumilos. Sabi naman nila kasi, request naman daw kasi nila, amen? Kasi may mga nagrarally kasi, sabi nila, sana lindulin tayo para mamatay na lahat ng mga yun, nilindulong nga. Kaya wala tayong magagawa, ni-request naman nila, amen? Kaya pag hahamunin mo naman talaga, hindi kasi gano'n, mga kapatid. Kaya ngayon, tatawag-tawag sa Diyos. But we pray for them that God is going to restore their place, mga kapatid. May mga simbahan po doon, may mga Baptist churches, at may mga Kristiyano mga kapatid na naroon sa lugar noon. Bagamat yun po yung lugar ng mga Muslim, pero may mga Kristiyano mga kapatid. Amen? Kaya pag-pray natin ang restoration po ng Diyos mga kapatid. Truly, we are on the last days. Makita po natin ang pagbabagyo at pag-uulan at paglilindol mga kapatid ay in diverse places, sabi ng Bible. Sa iba't ibang lugar. At meron po sila ngayon na tinitingnan ng mga pag talagang lilindulin ay talagang matindi pa mga kapatid. Pero salamat sa Diyos na tayo po ay meron pong Panginoon na nilalapitan. Amen? Meron tayong Diyos na nasa langit mga kapatid na ating pong sandalan. Okay? Ating pong protection mga kapatid. Kaya ano pa man ang mangyayari sa biyaya ng Panginoon, tayo mga pailigtas. Amen? Are you saying? Amen. Oo. Kanina yung ate ni Mami, yung aking biyanan, kanilang panganay na kapatid, I think kahapon yata nandun tayo paggabi, nandun tayo sa funeral service, ay tinakbo sa ospital. Nasa Maynila, walang nagka-cardiac arrest, sabi. Pero alam niyo po yung biyaya ng Panginoon, kanina nakausap namin, kaya nag-video call, kasama ang kanyang mga anak at kanyang mga apo. Para may pag-pray. Pero sabi ko sa kanila, alam nyo, actually itong prayer kong ito ay hindi lang para kay auntie, kundi para sa lahat sa inyo. Okay? Tama naman po, tayo po ay magkaroon ng karamdaman. Pero ang pinakadakilang kagalingan na tanggapin nyo muna ngayon, yung kagalingan ng sakit ng kasalanan. Kaya share muna ako ng gospel. Okay? Share muna ako ng gospel po sa kanila. Okay? At bagamat, mahirap na pag-usapan, lalo pag may ganun, nasa hospital, tapos usapan mo, kapatay ng God. Amen? Pero kailangan pa rin pag-usapan. Kailangan natin pag-uusapan. Okay? Ngayon, habang may pagkakataon, tayo nagpangipangita. Hindi naman natin gagawin ito, mag-group chat. Call mo walang ganito eh. Okay? O, nandun lahat. Hindi naman mangyayari ito eh. Kaya kaloob ng Panginoon ito. Then, share to them the gospel. Kaya ang pinakamaganda, dapat alam natin anong oras dumating ang kamatayan, tiyak niyo ang langit, sabi ko sa nila. So, sinare ko yung gospel. Pagkatapos niyan, ay sinolo namin si Tita. Auntie Opel, alam niyo po yung nadudoktrina po yun ng ang dating doon. May Soriano.
nagpupuyat, nanonood ng live stream ng ni Soriano. Pumunta na dito yon, pumunta din doon. Sinera ko po siya noon, ayaw niyang tumanggap. Ayaw niyang tumanggap. Pero praise the Lord, mga kapatid, kanina malambot na ang puso siya ay tumanggap sa Panginoon. Amen? Sabi ko sa kanya, ante, sabi ko, bagamat ito yung tanong hindi naman po formal na tanong, lalo na sa ganyang kayong kalalagayan, sabi ko, maganda, dumating man anong oras ng kamatayan, tiyak niyo ang langit. Salamat, siya ay tumanggap, at siya ay magpatotoo ngayon, alam na niya saan siya pupunta noong oras dumating ang kamatayan. Amen? Yan po yung pinakamalaga sa tao, mga kapatid, na kailangan natin may bahagi. And after that, I pray na ang Diyos ang magpagaling pa sa kanya. Magbigay pa sa kanya ng pag-extend ng kalakasan. Kaya praise the Lord. Actually, sinasabi nga niya, pag-uwi si Mami, ay sabi niya, sama ako sa iyo. Dadalo ako doon kay Arnel. Dadalo ako kay Pastor Arnel, sabi niya. Sama ako sa iyo, sabi niya. Kaya ngayon, salamat sa Diyos, bagamat sa ganung pagkakataon, naging malambot ang kanyang puso para siya ay tumanggap sa Panginoon. Amen? Kaya dagdag natin sa panalangin si Ante Ofelia Cruz. Yan. For healing. Nasa hospital po siya ngayon. Pero praise the Lord, wala naman na po siya sa ICU. Alam niyo po yun sa unang pinuntahang hospital? Ay agad-agad ang sisigilin sa kanila, 600,000. Oo, 600,000 agad. Kaya inilipat daw po, hospital na inilipat. Kasi agad-agad pera ka, 600,000 na agad. Ngayon ay wala naman nasa sa ICU, pero nandun pa rin po siya, mapatid. Kaya pag-pray po natin, Ofelia Cruz, healing and recovery. Okay? So, sino po meron po mga karagdagan na panalangin ngayong gabi o kaya mga answered prayer? Answered prayer o mga si Brother Kurt? Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa unang araw ng klase, kapag-share ng gospel. Amen. Sino po? Si Brother Giovanni. Hindi po, Pastor, answered prayer kasi sa uri po ng anak buhay po namin, nandun po pinapanalangin na sa kaliban mga anak yung mga alaga ko ay huwag tapat po sa prayer meeting, hindi kaya sa Sunday. At salamat ako sa Panginoon dahil tinutugon niyo lang po yung aking mga panalangin. Amen. Dahil dapat yung isa kong inahin ngayon ay due date niya ngayon. Pero mabuti talaga Panginoon, in-advance niya ng 3 days para wala maging malapit po. Wow, praise the Lord. Amen. At kadalasan, minsan may due date din ako ng Sunday. Kung hindi niya dinidelay, ina-advance niya po. Kaya napakabuti ng Panginoon talaga. Dahil pagka pagpuso ka nagdadasal Yes. na nanalangin at alam niyang talagang bukas sa loob mo yung pinapanalangin mo, talagang tutugunin niya. Amen. Kaya salamat din ako dahil binigyan na kami ng malalakas na mga nag-iip at release pa lang na iwala namin ngayon. Wow, amen. Praise the Lord. Kaya yun ang pinapasalamat ko. Amen. Wow, that's right. Okay. Alam niyo po yung mga ganong simpleng bagay, mga kapatid, ay talagang makita mo yung pagkilos ng Diyos. Amen? Ang Diyos lagi ang nag-orchestrate, mga kapatid. Basta ang hilingan natin ay para sa kanyang kalooban. Amen? Okay, sino po? Meron po? Wala na? Additional prayer request? Wala na? Wala na kayong additional. Pag-pray natin bukas, mga kapatid, ang atin pong second week ng evangelistic meeting. Amen? Doon naman tayo sa General Balao. Holiday naman po bukas, so maaga po tayo. Mag-assemble sa tayo ng 3:30 dito para makaalis tayo bago 4 o'clock para maaga po tayo makarating doon para makapag-prepara pa at makapag-invite doon sa paligid. Amen? Doon tayo kina Ate Nes. Amen? Okay na tayo doon, Ate Nes? Amen? Sa barangay tayo, di ba, Ate Nes? May mga upuan doon to, upuan naman po doon. Pwede natin yung sa bleachers niya. Okay. Sige, okay na po yun sa may pinaka-bleachers niya. Ayan, para makapag-ipon po tayo doon. Sa north area po tayo. At I believe, ang mga taga-Paire, pupunta din sila doon. Kasi area po nila po ito sa north area. Kaya, ay pa yung mga kasama bukas, ay dapat nandito na po kayo. 3:30 para makaalis po tayo ng maaga. At mas maaga natin masimulan po. At hindi po tayo masyadong gagabihin. Amen? Amen? Let's grab this one. Anyway, bukas naman po ay holiday. Amen? Bukas po ay Independence Day, araw ng kalayaan, mga kapatid. Kaya pinamaganda na magawa po, magampanan natin, mga kapatid. Supposed to be, mga kapatid, meron po tayong event
ay ang ating pong ministry involvement na mag-join lang tayo dapat via live stream. Kaya ginagawa natin every year sa ating mother church, pero postpone yung ating pong ministry involvement po. That will be August 21 na po, August 21. Kaya we scheduled for our evangelistic meeting, mapatid. Last Sunday o last Friday ay matagumpay natin ginampanan doon sa West area sa Peña Blanca. Ngayon naman po, bukas naman po, dyan po tayo sa Solana, Cagayan, sa General Balao, mapatid. Amen? Kaya mga sasama bukas ay mas maganda maaga tayo para mas maganda tayo makarating po doon at makapag-ipon tayo ng mga tao po doon. Amen? Amen? At 5 o'clock ay makapagsimula tayo agad. 5 o'clock. 5 to 6:30 ay mahaba na po yun. Okay? Ang ating pong goal lang naman po ay makapag-share ng gospel, mga kapatid. Amen? So, pag-pray po natin ang bagay po na yan, mga kapatid. And then next week naman po ay doon tayo sa Kabagan, Isabela, mga kapatid. Kaya praise the Lord for the ministry na meron po tayo, na hindi lang po tayo dito sa Tugigaraw, mga kapatid. At hindi lang tayo sa Cagayan, maging sa Isabela, mga kapatid. Amen? Amen? Kaya kailangan talaga natin, mga kapatid, ng mas maraming pagkakataon pa para mas marami po tayong maabot sa ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Okay? So, yun po. Ipag-pray po natin ang bagay po na yun, mga kapatid. So, kung wala na po, ay tayo po ay dadako sa ating pong prayer list ngayong gabi. Meron po tayong isang prayer request po dito. Si Faith ay meron siyang prayer request. Bagamat siya ay nag-backslide ngayon, ay meron siyang prayer request. Amen? Prayer request, yung pinuntahan ko po sa CBMC, si Clarice de Dios. Ganda naman ang pangalan niya, Clarice de Dios. Nakalabas po noon pero binalik na naman po healing sa hospital. So binalik na naman daw sa CBMC. Si Clarice de Dios. So pag-pray natin, ng healing din po sa isang kaibigan po ni Faith. Ano yun po yun sa hospital. Okay, kung wala na po mga kapatid, tayo po itadako sa ating pong prayer time. Mayroon na po yung lahat prayer list ngayong gabi? May prayer list po kayo lahat ngayong gabi? Kung meron na po kayo, praise the Lord. Amen. Sige, dadako po tayo, mag-count off po tayo, 1 to 5, muli. Sige, simulan natin dito. Tingnan. 4. 5. So, yun po yung ipagpa-pray sa ating pong prayer list at ang inyong pong mga personal prayer request ngayong gabi ay idulog natin sa Panginoon sa panalangin, kapatid. Amen? Tayo muna po yung tumayo. Bago tayo manalangin, awitin natin yung whisper a prayer in the morning. 122. Awitin natin yan, 122. On the first stanza now, ready to sing. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. Again. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening to keep your heart in tune. On the last time now. Jesus may come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening. So give your heart in tune. Amen. Sige po, let's go to the Lord in prayer. Come to the altar and talk to God tonight. And take your time, mga kapatid, sa ating pagpanalangin sa Panginoon.
Siguro tayo po ay muli magsitayo. Tayo po ay mananalangin ngayong gabi. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat ng banal. Maraming salamat po sa kakataon po Panginoon muli na kami po ay kapanigluhod at sama-sama nanalangin po Panginoon ngayong gabi. Ilan niyo po mga anak, sa church of God. Salamat po sa mga panalangin na itulog po Panginoon ng bawat isa. Ang dugtong-dugtong na panalangin ng bawat isa mula po sa aming pong prayer list. Diyan po Panginoon sa mga personal na panalangin ng bawat isa po Panginoon. Madalain ko po, Panginoon, ang patuloy nga po ninyo pong pagkilos. Kayo po bigay po Panginoon patuloy ng conviction sa bawat isa. Na lumago po Panginoon sa pag-ibig sa inyo. Salamat po, Panginoon, naman sa katugunan sa mga panalangin po, Panginoon, ninyo pong pinagkaloob. Salamat po sa tagumpay ng aming pong first week ng aming pong evangelistic meeting po, Panginoon, sa lugar po ng Peña Blanca. At bukas po, Panginoon, doon po kami sa Sulanan. Sa may Barangay General Balao po, Panginoon. Ipagkala niyo po, Panginoon naman, na marami po mga kaluluwang maabot ang inyo pong ebanghelyo. Marami po mga kaluluwang maligtas po, Panginoon. That's the main purpose po, Panginoon, of this ministry, O God, to reach out for the souls of men that need to be saved, Lord. Yan po, Panginoon, ninyo pong pagkilos sa bawat inyo pong mga anak, ang kanilang involvement po, Panginoon. Ayun po ang siya mabigay po, Panginoon, patuloy ng sigasig sa bawat isa. Lord, dalangin ko po, Panginoon naman, na kayo rin po ang siyang patuloy na magpala po sa huling gabi ng lamay po, Panginoon, ng tatay po ni Sister Joy sa bukas ng kanyang libing po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mag-alilibin po, Panginoon, ng service po doon po, Panginoon. Maabot pa po, Panginoon, mga bisita po nila na patungkol sa inyo pong ebanghelyo. Lain po, Panginoon, kagalingan, ay Tita Opel po, Panginoon, ay po ay nasa hospital. Salamat po, naginapit niyo po itong pagkakataong ito upang sila'y ma-share ng inyo pong gospel, maging ang kanyang buong pamilya, kanyang mga anak po, Panginoon, maging sa kanyang mga apo. Dalay ko po ang po inyo po magpalang kamay, bigyan po ng kagalingan po, Panginoon. Ganun din po si Clarice Di Dios na ngayon po ay nasa hospital din po. Pagpalain niyo po na humingi po kayo na kayo po ang mag-extend niyo po mapagpalang kamay sa kanya, bigyan ng kagalingan. Ay pong inaalala po, Panginoon, na ay pong mga ang lugar po ng Mindanao po, Panginoon, ngayon po ay sinalanta ng lindol po, Panginoon, nakaraang Lunes. Alayin ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang bigay ng restoration, lalo po, Panginoon, sa inyo pong mga anak. Gamitin niyo po itong pagkakataong ito na ang mga taong hindi pa po kumikilala po sa inyo bilang tagapagligtas, ay sila'y kumilala po, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Sila po ay maging malambot ang kanilang puso po, Panginoon. At sila po ay tanggapin kayo bilang sariling tagapagligtas. Nadalangin rin po namin po, Panginoon, ang aming pong bansang Pilipinas. At sa araw ng bukas, ito po ay araw po ng kalayaan. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang mga Pilipino ay hindi po malaya sa relihiyon po, Panginoon.
Sila po'y nakatali pa rin po, Panginoon, sa katuruan at tradisyon ng reliyon po, Panginoon Ama. Nakatanikali pa rin po, Panginoon, sa katuruan po, Panginoon, ng maling aral na hindi ayon po sa inyo pong Biblia. Gamitin niyo kami po, Panginoon Lord, na may pangaral po sa kanila ang tunay na kalayaan mula sa hatol ng kasalanan. Ito lang iba, kundi sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Dalayan po namin po, Panginoon, ang aming pong national government and local government ay po ang siyang magpala sa mga namiminuno po, Panginoon, mula po sa presidente hanggang sa barangay po, Panginoon. Pagpalain niyo po mga pagtalo-talo po, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng intervention po, Panginoon, na gawin po, Panginoon, ang narapat na kanilang gawin po, Panginoon, para sa aming pong bayan. Pero ganun pa man, salamat po, Panginoon, sa inyo po magbibigay sa amin ng patuloy na kalayaan bilang simbahan, bilang iyong anak, na makapangaral na inyo pong ebanghelyo. Kayo po ang siyang kumilos po, Panginoon, patuloy sa bawat isa na i-involve ang kanilang sarili po, Panginoon, sa gawain ito. At dalayan ko rin po, Panginoon naman, ang aming pong salamat po sa opening classes ng mga high school students, sa mga nakapag-share na po sa kanilang mga klase po, Panginoon, tungkol sa Ebanghelyo, at yun din po sa Ama. At balayan niyo po na sila din po ay makapag-share po, Panginoon, sa kanilang mga classmates. Bless you po. Ang aming pong event this coming Sunday as we commemorate, Lord, the independence we have as a country. We praise you, O God, most especially independence of sharing your word, O God, to our countrymen. Bless you po kami pong Filipino Heritage Sunday po, Panginoon, this coming Sunday. At din po sa amin pong Father's Sunday is coming June 21 po, Panginoon. Salamat po sa mga katatayan ng simbahan, sa mga kananayan, kabataan at mga bata. At tunay nga po, bigkisin mo kami lagi po, Panginoon, ng pag-ibig po sa inyo, makapaglingkod po sa inyo, makapagbigay ng kapurihan sa inyo pong banal na pangalan. Salamat po sa iyong biyaya, patawad po sa iyong pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Lahat kayo dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Hesus. Amen, amen. At laman tayong bisita ngayong gabi. Tayo po ay magtamayan habang inawit natin, tinutugtog yung ligay ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, shake one another's hand tonight. Amen. And give your smile. Si Kristo, ligaya ng buhay, kung sa'y malusot, bagoy ng iyong buhay, siya ay kakamnan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Alright! Ligaya ng mo, babagoy ng iyong buhay, siya ay katantahan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Maligaya naman kayo, amen? Amen. Huwag po tayo, page 179, Leaning on the Everlasting Arms. Amen, page 179 of our hymnals, Leaning on the Everlasting Arms. Amen, nandiyan na po ba? Amen? Amen, first stanza. What a fellowship, releasing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe
ang pangangaraw na niyo pong salita. I-bless niyo po, Panginoon Lord, ang bawat niyo pong mga anak na makikinig. Salamat po sa presensya ng bawat isa. I-bless niyo po ang awitin. Siya maganda sa puso at isipan ng bawat isa sa balakay. Dalangin po namin hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. You may be seated. down beside our visa, di ba? And just rest a little while, di ba? So, wala. Ha? Eh, basta. Okay. So, mga kayo, hindi pa ba na nakapagpisa isa? Malayo isa. Malayo isa. Okay na sana eh. Wala tuloy ako eh. You see, mga batid, amen? We have troubles, mga batid, side by side, amen? And praise the Lord, what name, mga batid, we truly rest in peace with the Lord, amen? Pero habang nandito tayo, we will enjoy, mga batid, amen? Serving the Lord, amen? Yung blessing, mga batid, tayo may magsitayo, at tayo may dadako sa ating mensahe, mga batid. We are already in chapter 64. Wow, amen? Praise the Lord, chapter 64.
Ay, Book of Psalms, kapatid. Tayo po'y pinag-aaralan na po natin ito, kapatid, for 75 weeks. Di ba? 75 prayer meetings na po natin, kapatid. Amen? Na pinag-aaralan po itong Book of Psalms. Nasa chapter 64 na tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? 1.5 year, almost 1.5 year na po, kapatid. Yan, at sa chapter 64 na po tayo. Basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 10. Are you there? Basahin ko po verse 1. Salin na po tayo. Sabi ng Bible, "Hear my voice, O God. In my prayer, preserve my life from fear of the enemy. From the insurrection of the workers of iniquity, who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words. Suddenly do they shoot at him, and fear not. They encourage themselves in an evil matter. They commune of laying snares privately. They say, who shall see them? Both the inward thought of every one of them, and the heart is deep. But God shall shoot at them with an arrow. Suddenly shall they be wounded. Some to fall upon themselves. All that see them shall flee away. And all men shall fear and shall declare the word of God, for they shall wisely consider of his doing." Verse 10, read. "The righteous shall be glad in the Lord, and shall trust in him. And all the upright in heart shall glory." Di ba natin kukunin yung pinaka-konteksto, kapatid, ng chapter 64 ng Psalms? Pero ito po yung kukunin nating mensahe ngayong gabi. Sabi po sa last verse sa verse 10. Nasahin niyo pong verse 10. Sabi ng verse 10, read. "The righteous shall be glad in the Lord, and shall trust in him, and all the upright in heart shall glory." The message tonight, kapatid, the gladness of the righteous. Ang kagalakan ng mga matutuwid. Tayo man ay manalangin na bang Diyos? Muli, salamat po ngayong gabi sa inyo pong mga salita. Lalo po sa kalayaan po na pinagkakalod niyo po sa amin na makapag-aaral po, Panginoon, ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, Lord, sa awitin ngayon pong narinig, O God. Salamat po, Panginoon, sa bahay niyo pong mga anak na nagsipagparito ngayong gabi upang kayo po'y malulhati sa Espiritu at katotohanan. Pag-aralan po niyo pong mga salita at mahamon po ang bawat isa. Tulungan niyo po yung lingkod, empower niyo po, Panginoon. Salamat po sa biyaya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kayo po ay mga kopo. Maraming salamat po sa bawat isa. Nasabi ng Bible yan, "The righteous shall be glad in the Lord." Ang ating pag-aaral, mabutit, the gladness of the righteous, ang kagalakan ng matutuwid. Ang kagalakan ng matuwid. Tandaan natin, mabutit, tayo bilang isang tao, we have no righteousness from our own that is acceptable unto God. Walang katwiran sa ating sarili, mga kapatid, mula sa ating sarili na katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Oho. Ay wala po tayong katwiran. Walang katwiran sa ating sarili na katanggap-tanggap sa Diyos. Sabat sabi po ng Biblia, mga kapatid, our righteousness is as just as filthy rags. Amen? Kaya hindi pwedeng ipagmalaki ng tao ang kanyang kabutihan. Hindi niya pwedeng ipagmalaki, mga kapatid, ang kanyang pagtakawang gawa. Hindi niya ipagmalaki, kaya ipagmalaki, mga kapatid, ang kanyang sariling kabanalan, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Because our righteousness, sabi ng Bible, tingnan natin yan, maaaring bagay hindi niyo pa po nakita, sabi ng Bible sa Isaiah chapter 64. Isaiah chapter 64. Tingnan po sabi po ng Bible, Isaiah chapter 64, verse 6. Tingnan niyo po, ano sabi ng Bible yan? Are you there? Okay, let us read all together. Let us read. "But we are all as uncleansing." Sabi ng Bible. Ngunit lahat tayo, sabi ng Bible, ay gaya ng isang maruming bagay. Unclean. So lahat tayo ay marumi. Sabi ng Bible, in all our righteousnesses. Kaya damihan mo pa, mga kapatid. Gawin mo pang plural. Sabi ng Bible, righteousnesses are as
filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. You see, mabuted, our righteousnesses, sabi ng Bible, yung nakagisnan po nating katwiran natin, yung nakagisnan nating alam nating mabuting gawa, yung alam po nating kabutihan, mga kapatid, mula sa ating mga ninuno, at maging mula sa reliyon na dating ating kinaaniban, sabi ng Bible, as just filthy rags. What does it mean, filthy? Okay? Mas madumi sa dirty. Pag sinabi mong dirty, mabutit, dirty lang siya. Kaya pag sinabi mong filthy, mabutit, mas madumi. At sabi ng Bible, hindi lang siya filthy, but it is rag. Amen? Rags. Amen? Basaan. Ano bang gamit ng basaan? Hindi po ba't kinakapak-kapakan lang yan? Amen? Amen? Eh kahit na yung rags, mga kapatid kahit yan bagong laba, hindi mo naman nasasadya yung pampunas ng mukha mo, di ba? Tama, Amen? Kasi ang gamit lang yan talaga, kapatid, ay pupunasan ng mga maruruming paa. Okay? Eh sabi ng Bible, ang kabutihan natin, yung ating katwiran sa harapan ng Diyos ay isang maruming basahan lamang. So, mga kapatid, can we brag our righteousness now? Our own righteousness, mga kapatid, is as just filthy rags, sabi ng Bible. And that is not acceptable unto God. Kaya nga, we have no righteousness from our own self that is acceptable unto God. And you know what? The righteousness that we have, the righteousness that God sees in us now, that we are saved, is an imputed righteousness. Ang nakikita na ng Diyos sa atin na katwiran, mga kapatid, hindi yung katwiran mo, kundi yung katwiran na isinuot sa atin. Tingnan niyo po, tawid lang po tayo kaunti sa aklat po ng Roma. Si David po, mabuti ang nagsasalita dyan sa Psalms na yan, natin pong binasa kanina. Pero dito makita po natin sa aklat ng Roma, chapter 4. What does it mean, imputed righteousness? In-impute, mga kapatid. Okay, tingnan niyo po, sa Romans, chapter 4. Andiyan na kayo? Sabi ng Bible, mga kapatid, sa verse 6, tingnan mo verse 6, right there. Even as David also described the blessedness of the man, unto whom God what? Imputed righteousness what? Without works. You see, sabi ng Bible, mga kapatid, David, he described, ipinaliwanag niya ang pagpapala ng tao, sabi ng Bible, the blessedness of man, yung pagpapala para sa tao na kung saan ibinihis, sabi ng Bible, ang righteousness. Tayo po'y binihisan lamang ng Diyos, kapatid. Amen? Amen. In-impute sa atin yung katwiran ng Diyos. Yung katwiran ni Kristo ang nakikita ng Diyos sa atin. Hindi yung katwiran mo, hindi yung katwiran ko, kapatid. Amen? We became acceptable unto God because of the righteousness of Christ. Because the only righteousness that God accepted, mga kapatid, is the righteousness that Christ done for us on the cross of Calvary. Amen? Amen? Kaya kung pag-usapan natin ang pagpunta sa langit, wala talagang makakarating sa langit kung sa paraan natin. Amen? Kung sa paraan ng reliyon, walang makakaakyat sa langit. Kasi nga, yung katwiran natin maruming basahan, sabi ng Bible. Kaya nga dahil walang makakaangat sa langit, ang Diyos ang bumaba. Ang Diyos ang nagpakumbaba, kapatid. Amen? Siya ang umabot sa atin. Di lang matuwid ng Diyos, kapatid, hindi niya pwedeng salansangin ang katwiran niya. Ang kabayaran ng kasalanan, sabi niya, kamatayan. Amen? Hindi niya pwedeng salansangin yung kanyang katwiran. Pero ayaw niya naman na tayo po'y mapahamak. Kaya nga, siya na mismo, kapatid, ang nagtusa para sa atin. Amen? That's the righteousness of God. You see, kapatid, hindi katanggap-tanggap yung paraan natin. Magpakabuti naman tayo. Makasalanan pa rin tayo, mga kapatid. Amen? Sa harapan po ng Diyos, hindi po tayo aabot sa katwiran ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, for all have sinned and what? Come? Short tayo. Hindi tayo aabot sa kalulatian ng Diyos. Hindi tayo aabot, mga kapatid, sa katwiran ng Diyos. Okay? Gaano man tayo kabuti. Kaya nga, sa awa ng Diyos sa ating kapatid, siya na po ang umabot sa atin. You see? Siya na po ang bumaba. Amen? Arang ganito po yan, kapatid. Okay? Lagi kong sinasabi sa'yo, para maunawaan natin yung katwiran ng Diyos. Ayaw niyang salansangin yung kanyang standard. Ayaw niyang salansangin, mga kapatid, yung kanyang katwiran. Kaya siya, bilang matuwid ng Diyos, siya nang bumaba para sa atin, para magbayan. Amen?
para tayo po'y mapawalang sala. Amen? Parang ganito yan. Di ba si Kurt gusto niya mag-aral? Nag-aaral ka ba? Alam ba? Kaya nag-aaral kapatid, nag-aaral kunyari, amen? Nag-aaral kunyari. Halimbawa, sabihin na natin ay, kumbaga, nag-college na po siya. Dapat graduating na siya. Pero hindi siya nakapag-enroll. Kasi bakit? Wala siyang pambayad. Wala pang tuition. Nalaman ngayon yung na magmamay-ari ng school. Yung administrator at presidente ng school, yung may-ari ng paaralan kapatid, nalaman niya na si Kurt ay hindi napapasok. Maayos pa man din ang kanyang standing. Kunyari, man. Maayos pa man din. Pero sabi ko, Kurt, ba't hindi ka nag-enroll? Sir, wala kasi akong pang-enroll. Wala po kasi kaya hindi mo na ako makapag-aaral. Alam po sa habang ng may-ari ng school, anong ginawa ng may-ari ng school? Binigyan niya ng pambayad si Kurt para pumunta doon sa registrar para magbayad. Para makapag-aral siya. So makakapasok siya? Amen. Bakit? May pambayad na po siya. Amen? Kanino galing yung pambayad? Doon sa may-ari ng school. Amen? Kasi ayaw niyang salansangin mga kapatid yung rules and regulations sa paaralan. Amen? Na kailangan bago ma-enroll dapat makapagbayad doon sa registrar. Amen? Kaya siya, bagamat siya ang may-ari ng school kapatid, binigyan niya ng pambayad para magbabayad mga kapatid doon sa registrar. Ganon ang ginawa sa atin ng Diyos kapatid. Wala po tayong pambabayad. Kung tayo po magbabayad kapatid, tayo pupunta sa impyerno. Amen? Pero siya bilang matuwid na Diyos, bumaba sa atin upang siyang magbayad. Siya umako kapatid. Amen? Siya umako para sa ating mga kasalanan. Kaya nga, nung tinanggap natin si Kristo kapatid, ibinihis lang sa atin ng Diyos ang kanyang katwiran. Amen? Nakikita ka na ng Diyos na matuwid ngayon sa kanyang harapan. Not because of your righteousness, but because of the righteousness of Christ. Amen? Yung katwiran ni Kristo ang nakikita sa atin mga kapatid. Sapagat binihisan na po tayo mga kapatid ng katwiran ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Okay? So kaya nga, mga kapatid, we have already the access, we have already, mga kapatid, the opportunity to come unto God, sapagat tayo po ay pinagkalooban na niya, mga kapatid, ng katwiran galing sa Diyos. Amen? It is the righteousness of God that made us righteousness in His sight. Amen? Ang katwiran ng Diyos, mga kapatid, sabi ng 22, baba natin ang basa 22 sa chapter 4 ng Romans, mga kapatid, verse 22, ready? And therefore, it was imputed to him for righteousness. Sabi ng verse 6 na binasa kanina natin kapatid, God imputed righteousness without, you see, mga kapatid, without works. Hindi tayo marapat dapat, pero binihisan tayo ng Diyos, kapatid. Amen? Ng kanyang katwiran, gawa ng kanyang awa at biyaya sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, kung tayo po'y matuwid na sa harapan ng Diyos, binigyan na tayo ng katwiran ng Diyos Okay? Dapat tayo po'y may karoon ng kagalakan sa Panginoong, kapatid. Amen? Amen? Halimbawa, ikaw ay binigyan, mga kapatid, tama, ng sasakyan. Binigyan ka ng Tesla. Halimbawa si Tatay Calix, binigyan siya ng Tesla, 5. Kahit hindi marunong yung mag-drive, pag-aralan niya mag-drive, naman. Okay? Nasasabihan nga ni Tatay Ismael, ayaw na naman daw yung compressor, Halaga naman, naayos yung isa, mamaya may lumabas na naman na hindi maganda. Kaya, alam niyo po, mapatid, ganyan talagang kalalagay ng lahat ng bagay. Pero salamat, mapatid, bagamat ganun man, ay dapat meron pa rin tayong kadagalakan sa Panginoon. Amen? Sabi ng ating binasa, ating babalikan, mapatid, sa Psalm chapters 64, sa last instance, last verse, sabi ng Bible, the righteousness shall be glad in the Lord. Of course, our gladness must be in the Lord now, because it is the Lord that imputed us righteousness. Amen? Siyang nagbihis sa iyo, kapatid, tapos sa iba ka magagalak. Di ba? Kaya parang yung isang taong grasa, kapatid, na merong naawa sa kanya. Siya po ay pinagamo, siya po ay binihisan, mga kapatid, siya po ay inayos, mga kapatid, ang kanyang kaitsurahan. Dapat ang kanyang kagalakan doon sa nagbihis sa kanya. Amen?
Amen. Ang Diyos, ng mga kapatid, hindi lang po pang ilabas ang binihisan sa atin ng Diyos, kundi ang ating pong pangloob. Binigyan po tayo ng katwiran. God considered us righteous, mga kapatid. Then, nung tayo po ay naligtas, nung tayo po ay tumanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas, now God considered us righteous, who then, mga kapatid, na kung saan isang araw mga alipin ng kasalanan, alipin tayo dati ng kasalanan, pero tayo po ay kinonsidera na ng Diyos, mga kapatid, bilang matuwid. Amen? Hindi dahil ikaw matuwid, kundi matuwid si Kristo sa atin. Amen? Dahil sa Kanyang biyaya sa atin. Now, saan tayo dapat magalak ngayon bilang matuwid? Saan tayo dapat nagagalak na ngayon? Dapat iba na ang ating kagalakan. Iba na, mga kapatid, ang ninanais ng ating pong puso. Kaya tayo tingnan natin, sabi ni David, mga kapatid, sa verse 1, tingnan natin sa verse 1, sabi ng Bible, verse 1, basahin natin verse 1, read, Hear my voice, O God, in my prayer. Preserve my life from fear of the enemy. Number 1, the gladness of the righteous, mga kapatid. Number 1, for God to hear our voice. For God to hear our voice. It must be our gladness because God already hear our voice. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, ay nakikinig na sa ating tinig na dati na tayo po'y makasalanan, alipin ng kasalanan, mga kapatid, hindi nakakaabot sa trono ng biyaya ang ating pong mga kahilingan. Amen? Ang ating pong mga panalangin. Amen? Pero actually nga, hindi nga na tayo marunong manalangin ng araw. Hindi po ba? Amen? Sabi, pray for us, hindi naman talaga nananalangin eh. Tama, amen? Sa TV, di ba, nung pandemic, pray. Pagkatapos ng pandemic, meron ba ulit yun? Wala ulit. Ngayon, meron lindot, pray. Pero nananalangin ba talaga? Hindi naman talaga eh. Naging palasak lang sa kanilang bibig yung pray. Pero hindi naman talaga nananalangin. Because we don't know how to pray. Amen? Hindi naman talaga natin alam manalangin. If we are just but honest enough, amen? Automatic ba na tayo po'y natutong manalangin? Hindi, kapatid. Amen? Wala, mga kapatid. Oo. Ang meron lang sa atin nung kapatid, dasal. Di ba? Orasyon. Okay? Lualo. Ano sabi ng Bible, mga vain, repetitious prayer. Matthew chapter 6, nakalagay po yan, mga kapatid. The vain, repetitious prayer. Ang walang kwenta na paulit-ulit na panalangin. Di ba ba, amen? Nalangin natin nung kahit may bagyo, Maria, napupunukan pare-pares ang panalangin eh. Pare-pares ang dasal. Paano tutugunin mo? Parang mga sirang plaka, amen? Amen? Mangungulit, wala namang kwenta ang dinudulog sa Panginoon. Pero salamat nung tayo pwede nila, mapatid sa tamang katuruan, natuto tayo ng panalangin, amen? Natuto tayo, dapat nga pinapahalagan natin yan because when we pray, mapatid, God hears our voice. God hears our voice. Nakikinig ang Diyos sa ating tinig, mga kapatid, sapagat tayo po'y dumudulog sa Kanya bilang ating amang nasa langit. Sabi ni David dito, mga kapatid, hear my voice, O God, in my word, in my prayer. You see that, mga kapatid? God hears our voice in our prayer. Amen. We need to maximize our time, mga kapatid, to talk to our God in heaven. It is must be our gladness, mga kapatid, to talk to our Father in heaven. Amen? Gladness dapat natin yun. O ba, yung mga magulang na nasa ibang bansa, tapos yung mga anak nandito sa Pilipinas, pagtatawag ang kanilang anak, ayaw nilang kausapin ang kanilang ama. Parang ang sakit naman yun, di ko ba? Amen? Amen? Ang sakit naman yun. Yun yung pagkakataon na dapat kapausapin ng ayaw pang makipag-usap. Ayaw pang makipag-usap. Ang ganda ng teknolohiya ngayon ang ginagawa ng mga ibang, yung teknolohiya, ginagawa nilang kaparanan yun para makausap nilang kanilang mga anak. Maganda naman yung kapatid. Meron yung isa, kapatid, meron silang, tawag yung CCTV. Alam niyo ba, inoriyan yung anak, mga kapatid. Every time aalis sa school, nagpapaalam sa mga magulang. Kahit wala, basta nakarecord doon sa CCTV. Alis na po ako, punta na ako ng school. Matutulog na po kami, mami, daddy. O, nare-review ngayon. Okay? On that, mga kapatid, moment, ay nakakausap nila ang kanilang mga magulang. Pero tayo, kapatid, at any moment, pwede tayo makalapit sa ating Diyos amang nasa langit. And you will receive, mga kapatid, a response in a real time. Amen? In a real time. It is our gladness. It must be our gladness that our voice now, mga kapatid, is being brought there in the throne of grace of our Heavenly Father, mga kapatid. Amen? Nakakatulog tayo sa Diyos sa panalangin.
Kaya kung mayroong sumbong ka, kapatid, sa Diyos may sumbong. Amen? Amen. Si Ray meron pong isumbong mo kay Tulfo. Amen? Tayo isumbong natin sa Diyos. May Diyos tayo sa langit, kapatid. Amen? Ayan po, mga kapatid, pag ikaw ay ginagambala ng Diablo, upang lisanin ka ng Diablo, kapatid, isumbong mo sa iyong amang nasa langit. Amen? The only time, mga kapatid, the devil resists you, the moment you already bend your knees. Bakit? Sabi ng Diablo, naku, magsusumbong na siya sa tatay niya. Aalis na yan, kapatid. Amen? Sabat nasumbong ka na sa iyong amang nasa langit. At alam niya, kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, abay galing yan sa langit eh. Amen? Amen! Alam niya, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos, and He cannot withstand, mga kapatid, with the power of God in heaven. And He is our Father, mga kapatid. We ought to be maximizing our sign, mga kapatid, to talk our God, for God hears our voice. Nasabi nga po, mga kapatid, if we truly value prayer, mga kapatid, we value our prayer meeting service. Amen? Kaya mga anak ng Diyos, mga kapatid, na wala sa simbahan, how can they learn how to pray when they are not attending prayer meeting service? Paano sila makakatututong manalangin, kapatid? Kaya subukan mong pag-prayin yan. Alam mo na hindi na nanalangin talaga. Oho. Kasi bakit? Hindi ka pwedeng magbola-bola sa panalangin. Hindi ka pwedeng, kapatid, talaga. Kasi nandiyan ang banal na Espiritu, hindi mo talaga pwedeng laro-laruin lang panalangin, tunay na panalangin, kapatid. Amen? Because we talk to God. Amen? Because we talk to God. Tayo po'y makikipag-usap sa ating Diyos na nasa langit, mga kapatid. Hindi ba nga, mga kapatid? Siguro, mga kapatid, siguro pag makarap mo ang presidente, di ba? Kung makarap mo si BBM, siguro, ay uurong ang dila mo, hindi mo alam sasabihin mo, di ba? Tama, amen? May presidente yun eh. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Hindi lalo na ang Diyos. Na hindi tama ang puso natin, kapatid. Hindi tayo basta-basta makalapit sa Panginoon. Amen. That must be our gladness. Kapag ikaw nakipag-usap sa tao, walang nakikinig sa iyo, mga kapatid, ba, nakakairita yun, di po ba tama, amen? Tama po, amen? Pero alam niyo po ba, merong Diyos na nakikinig sa atin? Merong Diyos na nasa langit na nakikinig sa atin. Maximize natin yung time natin makipag-usap sa Diyos. We must talk to Him. He is our friend. He is our Father. He is our God. He is our Savior. He is our friend. Amen! Okay? We can now go directly to God through prayer. Tayo po'y diretso na makatungo sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. Sabat tayo po'y anak na ng Diyos. Siya'y ating amang nasa langit, mga kapatid. And that is our gladness as children of God. Amen? Kaya nga nakaka-appreciate, mga kapatid, yung mga nananalangin. Amen? Yung mga nananalangin sa Diyos. Na-appreciate nila itong privilege na ito. Pero kung hindi natin na-appreciate, there's wrong in our heart. There's something wrong in our heart. Merong hindi tama sa ating puso, mga kapatid. Unlimited, di natin kailangan mag-load. Amen? Amen? Di natin kailangan ng wifi. Amen? Because the line of God never be busy. It is always available. It is always online. Amen? It is always online. Okay? Naglalaba ka, pwede ka manalangin. Amen? Pwede ka manalangin. Ako yung naglalaba. Okay? Para hindi ka mapagod sa iyong paglalaba. Amen? Para hindi ka nainis doon sa mga dumi ng damit. Amen? Ang itong tulungan mo, kabigyan mo. So yung pagtatrabaho, pero there must be our, what do you call that? A quiet time for us for the Lord. Na tayo'y luluhod dalat mananalangin sa Panginoon. At kakausapin natin siya, mga kapatid. Amen? Every madaling araw, mga kapatid, ako po'y nandirito nananalangin sa Panginoon. And I'm praying for you. Okay? And I name one by one, mga kapatid, from our prayer list. Na bawat nandiyan ay pinapanalangin ko sa Panginoon. Kabiyaya po ng Panginoon. Na nilalapit. After mo na ako mag-jogging, mag-exercise, mga kapatid. Tapos ako'y nananalangin sa Panginoon. And then I go with my Bible reading. I go with my Bible reading. Pag medyo maaga-aga pa, mapatid, tumutulog ulit. Amen? Kasi minsan maaga, alas 3. Okay? Pero alam niyo po yung mga kapatid, that's our privilege to come unto the Lord.
Kausapin natin ang Panginoon, kapatid, amen? Ano sabi ng Bible? Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will. Sino man naman kapatid ang sasagot sa telepono, wala nang sumasagot, wala nang tumatawa? Kailan mo pinupulot ang telepono para sagutin mo? Pag nagri-ring, amen? Pag sinugot mo yan na hindi naman nagri-ring, may kuling-ling ka, amen? Wala namang calling, may kuling-ling yun, mga kapatid. Sabi ng Bible, alam na ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam na ng Diyos ang ating kalalagayan. Alam na ng Diyos, mga kapatid, ano man ang ating kailangan sa Kanya. But, He wants us, mga kapatid, to what? To tell unto Him. He wants us to call unto Him. And the Lord says, call unto me, and I will answer thee, and show thee what? Great and mighty things which thou knowest not. Lord, hindi ko po alam ang sagot ng aking exam. Ibigay niyo po. Ay, mali yun, amen? Hindi ka nag-review. Mali ang iyong aplikasyon, no? Mali ang iyong aplikasyon pag ganoon. Okay? And number 1, the gladness of the righteous for God to hear our voice. Amen. Ang Diyos nakikinig na sa ating tinig, kapatid. Number 2, sabi ng Bible, hindi ko, sabi ko kukunin yung teksto ng ating pong ng chapter 64. Ito kukunin lang po natin itong mga bagay na ito. Sabi ng Bible sa verse 9. Ready, read. And all men shall fear and shall declare the word of God, for they shall wisely consider of His doing. Mga kapatid. Sabi ng Bible, shall declare the work of God. Not only God hear our voice. Number 2, the gladness of the righteous for us to declare of His works. For us to declare His works. Para sa atin, mga kapatid, maiklara natin ang kanyang gawa. Ang tao, kapatid, hindi kumikilala sa Diyos. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang kayamanan. Ang kanilang Diyos, mga kapatid, ang kanilang estado. Ang kanilang Diyos, mga kapatid, ang kanilang gawa. Pero tayo ngayon na pinigdeklara ng Diyos na righteous, tayo ngayon na dinideklara ng Diyos na ligtas, kapatid, we ought to declare His mighty works in us, kapatid. Amen? How to declare His words? We declare His words by sharing His salvation to others. We declare His words by sharing His salvation to others. Na itideklara natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay, sa pagpapahayag, sa pagbabahagi ng kaligtasan na ibinahagi niya sa ating kapatid. Amen? Amen! Na dapat alam nila, kapatid, na tayo po'y tutungan na sa langit. Dapat alam nila na tayo po'y Kristiyano, kapatid. Amen! Alam ng ating kamag-anakan, alam mga kapatid ng ating pong kasambahayan, alam ng mga tao na nakakilala sa atin na tayo piligtas. Amen? That we are Christians. Amen? Not just Christians by name, but Christians according to the Bible. Amen? So, maraming napapakala natin sa Pilipinas, di po ba dalawa lang Christian sa Muslim? Tama, amen? Amen? May mga konting Buddhism, mga Indian, nandyan. Pero, akala, mga kapatid, ganun lang. Pero alam po ba ang tunay na Kristiyano talaga, yung totoo may Kristo sa puso? Hindi lahat na nagpapakilala ng Kristiyano nga. Amen. Hindi dahil may reliyon ng tao, Kristiyano na siya, kapatid. No. That's false Christianity. Okay? Ang tunay na Kristiyano ay yung merong Kristo na sa kanyang puso. Kaya nga yung tunay na Kristo, yung po yung mga pagdideklara ng gawa ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. Amen? Our changed lives, mga kapatid, is a declaration of His mighty works in our lives. Amen? Ang buhay na nating nababago, kapatid, deklarasyon yan. You see, mga kapatid, sa mga iba, Kristiyano rin ako. Sabi niya, di mo ba? Tagay pre. Yan yung kaibahan natin. Ako po yung Kristiyano, hindi natagay. Sa pagturo yan ng Bible ko, na ang Kristiyano hindi dapat natagay. Amen? Amen? So you see, we declare His mighty works. Amen? We declare His mighty works na ipapakita natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Na dati, akala natin Kristiyano na talaga tayo. Na akala natin, mga kapatid, maayos tayo, mga kapatid. Pero hindi. Praise the Lord for His word na siyang nagbigay sa atin, mga kapatid, ng kaayusan. We declare His words by our changed lives. Yung nababagong buhay natin, na dati ganito tayo, pero ngayon ganyan na. Amen? Amen? Ay dapat may resulta, mga kapatid, ng kaligtasan po natin. Dapat may nangyayari sa ating pong buhay. Dapat mayroong nangyayari pagbabago, kapatid. Amen? Amen. We declare His words by our faithfulness in attending our church services, mga kapatid. Amen. Ipinapakita natin, mga kapatid, ang gawa ng
kanyang kamay sa ating buhay. Dati wala naman tayong hilig sa ganito eh. Amen? Wala naman tayong hilig sa ganito eh. Di po ba? Gusto lang magsimbang gabi, mga kapatid, pag Pasko, di po ba? Amen? Meron sisimbang gabi naman, pero makikita mo, nasa labas naman. Kasama ang mga boyfriend at girlfriend. Masipag-date lang din naman. Galapos ng simbang gabi, sa nagsipagtungo, kapatid. Hindi tayo mga Kristiyano, kapatid, all year round yung simbang gabi natin, meron tayong prayer meeting service, eh, amen? Hindi tayo, all year round tayo. Yung sila, Pasko lang. Ilang araw, ang ginocomplete nila, 9 days? Eh, tayo 52, mga kapatid, amen? Oo, 52. Okay? Nasabihin na wala kayong simbang gabi. Sino may sabing wala? Ay kami ay weekly ang aming simbang gabi. Amen? Meron kaming prayer meeting service ng gabi sabagat kailangan po namin manalangin, matutong manalangin at ideklara namin ang kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Amen? Yung meron kang pinagkakabalahan, iiwanan mo sabagat bakit pinahalagan mo ang panambahan. Ang ganda ng deklarasyon yun, no? Ngayon po ba? May due date si Ma'am Ria. Ma'am Ria. Ako si Ma'am Ria. O, may due date yung alaga nilang mga kahayupan, di ba? Nilang alagang baboy. O. Pero, in-advance ng Panginoon. Para at least 3 days pa lang. O, pwede nang iiwan na. Makakapagsil pa. Yun ang maganda kung gano'n ang desire natin, kapatid. It is better for us to miss an event for the church than missing the church for a certain event. You get me? It is better for us to miss any events, how important may be that event, mga kapatid, for church, than to miss church for a certain event. Mas maigi nang mamiss natin anumang pong event, mga kapatid, sa buhay natin para sa pagdalo ng ating pagpanambahan. Kaysa mamiss natin ang church para sa mga anumang event. Wala pong saysay yun, kapatid. Tandaan niyo po yan. Amen? Amen! Ang mayroong saysay, mga kapatid, yung ginagawa natin para sa Panginoon. We declare His words. You see that, mga kapatid? Minsan may mga kapatiran, mayroong karamdaman. Dito nga si Sister Nesto. Praise the Lord. Nandiyan na naman po siya. Sabihan ng Panginoon, malakas naman siya. Amen? Pero nung linggo yan, mga kapatid, hika-hika yan eh. At kayo, nakalimang hinga na kayo siya. Isa pa lang siya. Pero praise the Lord, mga kapatid, walang hindrance sa kanya. At nandiyan siya sa biyaya ng Panginoon. Will you declare the mighty work of God in your life? Amen! Ang sabi ko, mga kapatid, nandito naman sila. Pag ewan ko, I don't want to make ayaw ko maging judgmental, amen? Pero kung dahilan ng ang panahon, kapatid, para hindi ka makasimba, napakababaw naman ang pagkakilala natin sa Diyos. Amen! Eh, siya ang Diyos ng kidlat, siya ang Diyos ng ulan, siya ang Diyos ng bagyo. Tandaan po natin yan, amen? He controls the weather and we are the children of God, mga kapatid. It is God that will deliver us from all those things, mga kapatid, amen? Diyos natin siya eh. Huwag kang matakot pag may lindol, kapatid. You praise God, kapatid, amen? Okay? That's the work of the hand of my God. Okay? Gawa ng kamay ng Diyos, mga kapatid. Matakot tayo sa kidlat, mga kapatid. Huwag kang matakot sa kidlat. Sabi bakit? That's the work of the hand of God. Amen? Pag tinamaan ka ng kidlat, well, anyway, sa langit ka pa rin naman. Amen? Amen? Oo, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, we challenge that. Nung magpatihulog ka na lang, tingnan ko nga. Okay? Mali, kapatid, ang pagkaunawa natin. Tingnan po natin yan. Amen? Okay? Kaya salamat sa Panginoon. And on this circumstance in our lives, mga kapatid, we declare His word. We declare His words by our God. Amen? Tayo po'y lumalago, kapatid. Okay? Kaya hindi ka lumalago, kapatid, na paano ka? Paano natin na ipapakita ang pagkilos ng Diyos? Sabi ko, dati linggo ng umaga lang. Pero ngayon, nandiyan ka na ng hapon. Ngayon, nandiyan ka na pag-prayer meeting. Amen? Hindi mo nang bibitawan niya. Nandiyan ka para lagoy ng Diyos eh. Yung gaya ng mga bata, dati naman, ano lang pinapakain sa baby? Gatas lang, cereal lang. Di ba? Ano na ngayon? Kung kaya na nila, kumakain na sila ng kanti. Kasi lumalago na sila. Pero kung tusikip, hanggang ngayon, ay daddy pa lang gusto niya, may problema yan.
bibiron pa. Bibiron pa. O kaya napasok siya dito, nakachupon pa siya. O, hindi na siya nag-grow. Tama, amen? Hindi siya nag-grow, mga kapatid. Oo, meron man yung mabagal, kapatid. Tanda po natin yan. Pero at least meron pong paglago, amen? Yung mga bata natin sa Sunday School, dati hindi sila cooperative. Pero makita mo sa kanilang pagtagal doon, nakikipag-cooperate na sila. Nakikipag-cooperate na sila. Bakit? Gawa ng pagkilos ng kamay ng Diyos, mga kapatid. Tayo bilang isang mananampalataya, dapat nandiyan ang paglago sa ating pong buhay. Nandiyan yung pagkahilig na natin sa salita ng Diyos, sa gawain po ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung hindi ka pa marunong sa pag-akay ng kaluluwa, dapat natututo ka, kapatid. Amen! Dapat natututo tayo. Sapagkat nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos sa ating paglago, kapatid. Maiksi ba ang kamay ng Diyos para hindi niya tayo kayang palaguin? Amen? Yung sabi ko nga, pare-pare sa mensahe naman ang tinatanggap yun. Di po ba, amen? Iwan ko lang, kung meron pong ibang mensahe na pinapakinggan ninyo. Pero pare-parehas na ang nipipreach sa pulpitong ito. Pero bakit magkakaiba ang estado ng paglago? Magkakaiba kasi ang appreciation, mga kapatid, ng mga tumatanggap. Amen? Magkakaiba kasi ang pagtugon ng pagtanggap. Okay? Kaya nga, kung tayo po ay makikinig talaga ng salita ng Diyos, ang desire natin, mga kapatid, ay yung tayo po, Lord, palaguin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng paglago. And not only that, we declare His works by our steadfast service unto the Lord. Amen. Yung ating matatag na paglilingkod sa Panginoon, yung ating pagiging masigasig, mga kapatid, at makikita kanila, mga kapatid, na dati ito ay yung buhay, pero ngayon ikaw ay ginagamit na ng Diyos, kapatid. Amen? Amen. God is not a respecter of person, mga kapatid. Tandaan po natin po yan. Ang pagpili ng Diyos sa atin ay gawa ng kanyang pag-ibig sa atin at kanyang awa at biyaya, mga kapatid. Amen? At inilagay ka ng Panginoon sa kanyang gawain. It's not for naught. But He saved us, mga kapatid, for a purpose, mga kapatid. Amen? May dahilan kung bakit inilagay tayo ng Panginoon dito upang tayo po'y maging kagamit-gamit din, mga kapatid, sa kanyang gawain upang mas marami pa tayong maabot, mga kapatid. Mas marami pa tayong maabot na kaluluwa. Ayun po, ang aming pong soul winning ngayon, bumalik po kami sa Ubac Norte. Wherein, nandiyan na kami noon, 4 pa lang kami noon. Ngayon pong may bahay, 2 po namin anak, nung nagsisimula po kami. On our first year po dito, 2022, dyan po kami nag-saturate. Pero yun po mga kapatid, mga pagpunta after 4 years, iba ng mga tao ulit nandiyan? Iba ng mga tao? Meron akong napunta ang bahay na dati, binabay postal, sabi ko, dito mo ba nakatira si ganito? Ay, hindi ko po alam, iba kayo yung dati po nag-renta. Ganun po. So, iba na po pala nakatira. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin talaga maubos yung tao eh. Amen? Kaya, mas maganda, mga kapatid, tayo po'y mag-i-involve lahat para mas marami po tayong maabot na kaluluwa. And we give praises to God. We give glory to God, mga kapatid, by the souls of men being saved. Amen. At tayo po'y gagamitin ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Kanya, mga kapatid. It is our gladness to declare His works. Amen. Amen. Kaya minsan, gagastos tayo. Kita nyo, meron po tayong anniversary. Gumastos tayo. Magkano ginastos natin ang anniversary, mga kapatid? Kulang-kulang 100,000. For that 2 weeks, 2 Sundays, mga kapatid. Pero what is 100,000, mga kapatid, kung wala namang kaluluwang naligtas, mga kapatid? Amen? And praise the Lord, mga kapatid. We use all this opportunity. We use, mga kapatid, the money that came from God for the salvation of the lost. Amen? Para sa ikalaligtas ng kaluluwa, kapatid. Okay? Well, more than, mga kapatid. Kasi bakit? Kuryente pa natin. Gano'ng kuryente natin, mga kapatid, ng anniversary? 8,000? 8,600? 8,600 tayo. Tubig natin, mga kapatid. 1,700? 2,500? Ang binayaran natin sa tubig? Oo. Bira, sabi ko, parang tayong may pispan na. Ay? Ano lang eh? Parang bayad na ng kuryente yun ah. Pero ganun talaga, mga kapatid eh. Kasi sa kabisihan natin, mga kapatid, ang CR, mga kapatid, ay parol-parol ng tao, mga kapatid, pindot ng plus, yan ha? Kaya nga, pag bubuhin ko na yung plus, gawin ko minus, yan ha? Kasi plus pala ng plus. Sana meron din minus, para minus sa bill, di ba? Pero ganun talaga, mga kapatid, amen? Anyway,
mga kapatid, those are our investments for eternity. Amen? Yung mga tao, ayaw gumastos, mga kapatid. Na tayo naman, nung unsaved tayo, gumagastos tayo para sa kasisira ng buhay natin. Tama po, amen? And we declare the works of the devil. May ba? Okay? Nagpapainom isang barangay at maraming nasisira ang buhay. May ba? Pero ngayon, kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, gumagastos po tayo para sa kalulatian ng Diyos. Amen? And in that way, we declare His works. Wala namang mayaman sa atin dito. Hawaii meron, amen? Amen? Mayaman tayo sa langit, amen? Yun yung isang totoong bagay, amen? Okay? Pero praise the Lord, mga kapatid, binigyan tayo ng biyayang ganyan. And we declare His works. Hindi po ito gawa ng mayamang tao, kapatid. Binigyan po tayo ng ganitong building. Praise the Lord. I cannot imagine, mga kapatid. And I'm really surprised and I'm really, giving back the honor and glory to God. No, tayo pa nandun, 4 na taon na nandun tayo. At masaya tayo doon nun, di ba? Amen? Masaya tayo doon kahit masikip. Makita ko yung mga old pictures natin minsan nagpampira. Kakadikita ng mga pisngi. Pero wala tayong kala. Dahil mo, ayaw natin doon, kapatid, mga bata, nandito nakaupo, di ba, sa maliit nating pulpit doon, kaya maliit nating altar doon. Ang mga bata, doon, nakasudsud na doon sa... Kaya mapalad sila, kapatid, kasi bakit? Natatagot nila yung showers of blessing. Hindi ba? Pag naka-excited yung picture, di ba? Tanggap nila yung showers of blessing. And you know what? What God did for us, we declare His word. This is not our word. This is God's word. Gawa ng Diyos, kapatid, kasi bakit hindi sa ating kakayanin? Ginamit lang tayong instrumento ng Diyos. Kaya nga pag magpagamit tayo, kapatid, we declare His words. Amen? And that is our gladness. Na dati, kapatid, when we declare the work of the devil, the work of the sinfulness, the work of worldliness, mga kapatid. But now, we are in the will of God. Tayo'y nandirito ngayon, ginagamit tayo mahusay ng Diyos, kapatid. Amen? Amen! And truly, we say, to God be the glory. Yun talaga ang ibig sabihin ng to God be the glory, kapatid. Amen? We declare His works in our lives. People will say, to God be the glory, kapatid. Pero, sila naman ang nagmamalaki. Tama? Ang kanilang pinagmamalaki naman kanilang gawa. People, kapatid. We give glory and honor to God because this is only due to His name, mga kapatid. Amen? The gladness of the righteous. Ang kagalakan ng matuwid, number 1, for God to hear our voice. For God to hear our voice. Kaya nga, ang ating project na ito, kapatid, amen? Inulod natin sa panalangin, amen? Ang bawat tagumpay ng ating anniversary, kapatid, inulod natin sa panalangin, amen? Since then, we started, mga kapatid, the work here, mga kapatid. Meron na po tayong 24 hours, round-the-clock prayer vigil. Okay? And praise the Lord, mga kapatid. Gawa na nga, doon tayo noon, mga kapatid. And the first time na ginawa natin talaga lahat nito. Okay? Kasi noon, mga kapatid, halos kami lang doon. At tapos yung mga malalapit, sila nagsipagpunta. Yung iba sa bahay na lang. Right said, mas maganda nandito tayo lahat. Because the house of the Lord is the house of prayer. Amen? And praise the Lord, we have gladness to do that because we have the privilege to go unto our God by prayer. Okay? Number 2, we declare, for us to declare His. And lastly, number 3, sabi ng Bible verse 10. Tignan niyo po. Nagsin na lang to. Verse 10 right here. The righteous and shall trust in Him. And all the upright in heart shall glory. Number 3, the gladness of the righteous for us to trust in Him. For us to trust in Him. Na tayo ay mayroong pinagkakatiwala ang Diyos na nasa langit, kapatid. Amen? Dati tayo po'y nagtitiwala sa ating lakas. Dati tayo po'y nagtitiwala sa ating pong ekonomiya, kapatid. Dati tayo po'y nagtitiwala, mga kapatid, sa ating pong wallet. Pero salamat sa Diyos, meron na tayong pinagkakatiwalaan sa langit. Amen? Na kung saan tayo po'y nakakadulog, kapatid. For us to trust in Him. Nagtitiwala dati, saan tayo nagtitiwala? Titiwala tayo sa ating sarili. Kaya people tend to, they tend to get depressed. Kaya sila nadi-depress. Kasi bakit? They trusted in their own might. They are frustrated. Kaya sila nadi-depress. Pero kung Kristyano ka, depression should not be, should not come into your life, kapatid. Amen? Ang Kristyano dapat hindi nadi-depress. Pwedeng may stress. Nakaka-stress din kaya, amen?
Pero pag dumating sa depression kapatid, kulang ka sa tiwala sa Diyos. Ang mga nadidepress mga kapatid, they trust to their own might. Kaya sila nadidepress kasi nagtitiwala sila sa kanilang sarili. Kaya they are failure. They are disappointed mga kapatid because they trusted in their own might. But when we trust the Lord mga kapatid, though things will not come the way we want to be, we understood mga kapatid that God's plan is the best. Kaya hindi ka madidepress. May mga artista ngayon, dahil mga Koreanong artista. Ang dami yan, mga kapatid, mga namamatay, ang aga-aga. Ang hindi sinasabi kung anong dahilan ng kanilang kamatayan. 20 years old, ang babata. Ito'y dating mga sikat, pero hindi na sila sikat. Anong ginagawa? Depression. Yung mga Japanese, bagamat, maibig naman, alam yung mga Japanese, pag sila ay nasangkot, mga kapatid, sa kontrobersyal, pag nasangkot sila sa kontrobersyal, ang gagawin nila harapili. Ayaw nilang kakapit pa sila. Ang ginagawa din sa atin, di ba? Talagang kapit tukuin. Kahit ayaw na ng tao, ayaw na talagang kapit tuko pa rin. Pero sila, kapatid, pag nagkontrobersya sila, mga kapatid, lalo may mga position sila, maghaharakili. Pero hindi rin po inaayon sa salita ng Diyos, amen? Hindi rin po inaayon sa salita po ng Diyos. Tayo, mga kapatid, hindi tayo darating sa ganun. Kasi bakit anak na tayo ng Diyos, kapatid, amen? You have God in heaven. Who can you trust to? Who can you lean unto, mga kapatid, amen? Na pwede nating masandalan sa oras ng ating kagulitan, sa oras, mga kapatid, even the very lowly part of our life, mga kapatid, we have God in heaven that can lift us up. Kaya hindi darating sa iyong depression. Pwede kang ma-stress. Okay? Lalo pag pastor ka, nakaka-stress din kaya, amen? Amen? Pero praise the Lord, meron Diyos, mga kapatid. Sabi ko, Lord, ba't ang tagal niya itong sabi ko, Panginoon, hindi naman ako nagbabago kayo naman po ang nagbabago. Okay? Kasi kung pipilitin ko kapatid, ay ako magdidepress. Pero salamat, ako'y nagtitiwala sa Diyos. In your own time, Lord, in your own perfect time, pangyarihin po ninyo ang nararapat sa buhay ng taong ito. Amen? Sabi ko, huwag lang sana mahuli, Panginoon. Huwag lang sana mahuli. Kaya, I'm doing my best, mga kapatid, by God's grace, upang may pangaral ang salita po ng Diyos, na ang bawat isang anak ng Diyos matutunan talagang magtiwala sa Diyos. Sa panahon ng tag-unos, makikita natin, sa panahon ng hirapan, sa panahon ng problema, ang mga Kristiyano hysterical. Dapat hindi tayo nagiging hysterical. May Diyos tayo eh. Yung mga kababaihan, hindi lang sila hysterical, magiging historical pa. Kakalkalin, pati pumatay kay Lapu-Lapu. Ay, kasi ang kanay. Eh, di ba, naalala mo, noong 1945. Historical. Nagiging historical pa. Kapatid, tandaan po natin, sabi ng Bible, okay? Ang sabi ng Apostol Pablo, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto these things which are before, sabi niya. Pressing toward the mark. For the prize of the high calling of God. We need to press toward the mark. Right? There is pressure. We need to press ourselves, mga kapatid. Amen? Do not be depressed, but press yourself. Amen? Kaya from the pulpit, there is pressure. In order for us to be pressured, mga kapatid, to do the will of God in our lives, mga kapatid. Amen? Because tayo po'y nagkikipaglaban sa oras, kapatid. Hindi natin kayang pigilan ng oras. Ang oras ay nagpapatuloy. We will rest, but time will not rest. Amen? Magpapahinga tayo, pero ang oras ay hindi nagpapahinga. Dire-diretso ang oras, kapatid. Kaya we need to press toward the mark, sabi ng Apostol Pablo. Anong bagay na nakalipas, kapatid? Abayaan mo na. Yung mga bagay, kapatid, na nakapagpipigil sa atin, we need to press toward the mark. Amen? We need to reach on those things which are before, sabi ng Bible. Ibig sabihin, we need to have a goal, mga kapatid. Amen? And all those things that we do for God, we have to trust in Him. Amen? And that must be our gladness. Ito dapat yung ating pong kagalakan, mga kapatid. Na meron po tayong Diyos na natatawagan, nakakapanalangin tayo. Na sa ating pagpapatuloy sa Panginoon, na idideklara natin ang Kanyang gawa. Na itataas natin siya, kapatid. Amen? Hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos ang naitataas natin. Amen? And we trust Him. Sabi nga ng Bible, di ba ba? Memory verse nyo nga yan, di ba ba? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own
understanding. You see? In all thy ways, what? Acknowledge it. You see? Yun po yung pagtitiwala natin sa lahat ng gagawin natin, acknowledge natin sa Diyos. What does it mean? Lord, gusto mo ba ito? Lord, gusto mo ba itong gagawin ko? Ayun yung tanong natin lagi. And if we are just but honest enough, we know the answer, right? Amen? Alam natin yung sagot eh. Kanya nga lang, gina-justify natin yung pagkakamali natin. Gaya yan, sisimba ba ako, Panginoon? Isipin alam na natin anong sagot. Di ba ba, Amen? Pero nag-justify ka, Lord, kasi may ganito ganyan. Sana naunawaan mo ako. Yun lang. We justify, mga kapatid. Don't justify. Trust the Lord. With all, sabi ng Bible, with all our hearts. Nang buong ang puso natin, pagtiwala natin ng Diyos. Huwag kalahati, huwag 1/4, huwag 3/4. But with all our hearts, sabi ng Bukul. Amen? In all thy ways, acknowledge Him. If we acknowledge God, mga kapatid, we are always in His will. In all our ways. Kung sa lahat ng pagkakataon ina-acknowledge natin ng Diyos, kapatid, lagi tayo po'y nasa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen! And that must be our gladness. Dapat yan yung ating katilakan. Minsan mahirap. Minsan mahirap. Pero hindi lagi mahirap, kapatid. Amen? Nandiyan po, kapatid, ang satisfaction na pinagkakaloob ng Panginoon. Tayo po'y magsitayo. Oh, praise the Lord, mga kapatid. Ang buhay natin tunay na may kagalakan sa Panginoon. May time din naman na darating sa atin ang pigati at kalungkutan. Pero ang bottom line pa rin natin, kapatid, meron tayong Diyos na nasa langit na nagbibigay sa atin ng walang hanggang kagalakan. Amen? Because we can come to Him unto prayer. We can declare His words in our lives and we can trust unto Him. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pong mensahe, pinagkaloob ngayong gabi, pagpalain niyo pong bawat niyo pong mga anak. Tunay nga po, Panginoon, ang kagalakan po namin ay kayo. Dahil kayo po, ang aming pong kagalakan, we will talk to you, and we will let God talk to us, O God, through your word. We will declare your words by the changed lives, by the wonderful acts that you have done into our lives, through your church, O God, through our involvement in your ministry, O God. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagkilos sa bahay niyo pong mga anak. Kinausap pa ng Diyos, kapatid, sa kanyang mensahe ngayong gabi, when and unto God. And talk to God tonight, mga kapatid. Let's just be thankful for His goodness, for the gladness He bestowed unto us. Hindi sa salapi tayo po'y nagkaroon ng kagalakan. Hindi sa kayamanan, hindi sa karangyaan, hindi sa mga bagay ng sanlibutan. We will fail on those things. But we praise God for His presence, His protection, His promises truly gave us a perfect gladness. And we ought to be thankful for that. Let's talk to God. Amen. Are you blessed? Amen? Okay natin ating usher. Tayo po dadako sa ating Thursday prayer meeting offering. Si Sir, pag-pray niyo po ang ating kaloob ngayong gabi. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos sa manamay makapingaran sa lahat. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon nito na kami lipon mo rito sa inyong kasambahan upang makapakinig po ng inyong salita. Salamat po sa mensahe namin na pakinggan. Dalangin po namin na ito ay aming apply sa aming mga buhay. Salamat din po, Lord, sa mga biyaya at pag-ingat po sa amin sa mga nakarang araw. At dalangin po namin, Lord, na kayo po mag-bless sa aming offering sa gabi ito. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po ng kakayahan na makapagbigay upang naroon po kaming magagamit sa inyong gawain dito sa Garaw. At dalangin po namin, Lord, sa inyong mga kanakan na hindi pa po natutong pahalagahan po ang prayer meeting
dalangin po namin na kayo po ang kumilos sa kanilang mga puso Yes, Lord. upang makasama din po namin sila na tulong-tulong po na may tulong namin ng aming mga panalangin. At tawarin mo kami, Lord, sa aming mga pagkakasalat at kulang at ikawang dalangin sa tanging pangalan namin, Jesus. Amen. God bless you again. Amen. Hindi po, huwag natin kalimutan, bukas po ay mas maganda maaga po tayo, 3:30. Mas maaga tayo magsimula po doon. Hindi natin alam ang panahon, but we pray God that give us a good weather condition tomorrow. Amen. Sige po, tayo magsitayo. May practice po ang choir after po ng ating closing prayer. Sing the song, Thank You Lord, we'll say. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and pinagkita namin yung Diyos. Salamat po sa inyong pong pagpapala sa amin ngayong gabi. Our prayer meeting service, for your word being preached of God, for the commitment of your people. Pagpalain niyo po ang pagpasamadalang pag-iwaywala. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pag-uwi po, Panginoon, to Solana, to Peña Blanca, mandito sa Tugigaraw po, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pong evangelistic meeting bukas, O God, kayo po makita sa maraming kaluluwa po, Panginoon. Gamitin niyo po kami, bilhin niyo pong instrumento. Salamat po sa iyong biyaya. Forgive us our sins, cleanse our hearts, and all these things we pray in Jesus' name. Amen. Thanks so much, and God bless everyone. Ingat po sa pag-uwi. See you tomorrow.